Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Isang araw, habang nangangaral si Jesus, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling ang mga ito sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at maging sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. May mga taong dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Sinikap nilang ipasok ito sa bahay upang ilapit kay Jesus, pero hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubong at binutasan ito. Pagkatapos, ibinaba nila sa harap ni Jesus ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Sinabi ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili, "Sino kaya ang taong ito na lumalapastangan sa Diyos? Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya tinanong niya ang mga ito, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka at lumakad? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi." Tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat. Binuhat nga niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, "Kahanga-hanga ang mga bagay na nakita natin ngayon." Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip, dahil nagtitiwala siya sa inyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Ang totoo, ibinabagsak niya ang mga mapagmataas. Winawasak niya ang kanilang lungsod hanggang sa madurog sa lupa. At ito'y tinatapak-tapakan ng mga dukha na kanilang inapi. Patag ang daan ng taong matuwid. At kayo, Panginoong matuwid, ang nagpatag nito. Panginoon, sinunod namin ang inyong mga utos, at nagtiwala kami sa inyo. Hangad namin na kayo ay aming maparangalan. Buong puso kitang hinahanap-hanap kapag gabi. Kung hahatulan niyo ang mga tao sa mundo, matututo silang mamuhay ng matuwid. Kahit kinaaawaan niyo ang masasama, hindi pa rin sila natututong mamuhay ng matuwid. Kahit na naninirahan silang kasama ng mga matuwid, patuloy pa rin sila sa kanilang gawaing masama at hindi nila kinikilala ang inyong kapangyarihan. Panginoon, nakahanda na po kayong magparusa sa kanila, pero hindi nila alam. Ipaalam nyo sa kanila, Panginoon. Ilagay nyo po sila sa kahihiyan. Ipakita nyo sa kanila kung... Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ng mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay." Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan.
Kaya lamang dumarating ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan niyo. Palitan niyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo.